Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Let's give a second chance naman daw sa peace talk. Sabi ni Cheese Escudero. Yun, siya matindi-tindi nung sinabi ni Cheese. Okay. Sabi daw ni Cheese Escudero, let's give peace a chance. Second chance daw sa peace talks. Saka pa. Ay, tatay. Ito yung balita, guys. Ayan. Gustong-gusto nila yung peace talk mga kaibigan. Pinaplastic na nga sila ng mga kalaban nila. Tapos may pag-peace talk, mamaya babastusin na naman nila ang gobyerno. Wala talaga itong mga... Ay, ayan. Escudero! Ayan, pasensya na akong baliktad kasi yung phone ko yun. Ayan daw. Bigyan ng second chance ang peace talks. Okay, basahin natin guys, basahin natin. Baka naman may dahilan dyan. Baka naman yung dahilan niya is what do you call this? Substantial, di ba? Or kapanipaniwala. Baka naman pwede, di ba? Why not? Anyway, so ito sabi ni Cheese Escudero. Sabi niya kanina, ito sabi ng balita, suportado ni Senator Francis Cheese Escudero ang plano ng Marcos administration na muling buksan ang peace talks o usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Yan ang sinabi ni Cheese Escudero kanina. Sabi niya, para sa akin, anumang mapayapang paraan para maresolbahan ang patayan, birian at awayan sa pagitan ng mga Pilipino o sa pagitan pa ng Pilipinas at ng ibang bansa ay para sa akin hindi dapat pinipigilan. Yan. Di ba? Grabe. Kamusta naman ang motherhood statements na ito? Shoutout sa motherhood statements. Okay, sabi ni Escudero sa panayam sa radyo noong Sabado. Okay. Dapat bukas palagi ang isang mapayapang paraan tulad ng pakikipag-usap para maresolba ang anumang hindi pagkakaunawaan. Wow. Yan yung yan yung mga statements na yung pag binabanggit mo pag yung mga walang laman. yung mga kwentong barbero, yung kwento lang ng kwento pero walang halaga. Yan yung mga sinasabi ngayon ni Cheese Escudero. Okay, sa pagpano ng CPP founding chairman Jose Maria Sison, noong nagdaang taon, sinabi ni Escudero na dapat bigyan ng oportunidad ang liderato ng komunista para maipakita ang kanilang sinseridad sa isang round ng negosasyong pangkapayapaan. Wow. Wow, hindi lang yata. Kinumpara pa sa pelikula. Hindi ba sa mga pelikula maraming beses na nabigyan ng second chance ang mga nagkakamali? Wow! Ganda ng example mo, sir! Di ba sa pelikula? Ano nakakala mo sa gobyerno natin? Fantaserye? Ano nakakala mo sa gobyerno natin? Telenovela? Kaya palang dugulo nyo dyan. Nakala nyo pelikula tong itong ating gobyerno. Kaya pala puro artista. Kaya pala puro artista kasi parang pelikula raw, sabi. Ano ba yan, Senator Cheese? Pelikula. Hindi kaya frustrated actor to si Senator Cheese. Gusto mag-artista, hindi lang natuloy. Okay, pamahalaan daw kasi tayo. Well, in fairness, si Risa Ontiveros may pangarap mag-artista ng bata. Tapos ang ending niya, senadora. baka si Senator Cheese ganun din, nagplano mag-artista pero hindi natuloy. Okay, sabi, pamahalaan tayo, wala tayong karapatan na maubusan o mawalan ng pasensya. Wala tayong karapatang magalit o parating maging galit sa sino mang sektor, grupo o tao. Hindi. Mali naman to, hindi naman sila sabing wala kang karapatan maubusan o mawalan ng pasensya. Kasi sa batas, ito abogado naman to si Senator Cheese. Di ba sa konstitusyon natin, may trabaho ang gobyerno na panatilihin ang bantayan ng ating soberenya, ang estado, na bantayan ng estado. That's one. Tapos, peace and order, ay trabaho din ng gobyerno yan. Ano ba? Implementation ng karapatang pantao. Ano ba? Yung mga ganun ba? So, hindi ibig sabihin na dapat hindi ka maubusan ng pasensya or whatever kasi meron kang kailangan sundin ng mga batas. Hindi umuubra ang pasensya sa batas. Sorry, hindi umuubra ang mga pasensya sa batas. Walang ganun, hindi totoo yun. Kung ganun lang, ba't pa tayo nagkorte? Di ba? Huwag na tayo magbatas. Doon lang tayo sa anong feeling natin. Di ba? Naawa tayo, o di dismiss natin yung mga kaso. Kaya lang mga simple yun eh. Yung gusto ni Senator Cheese, ito yung mga Raffy Tulfo Justice.
Yung Rapi Tulfo Justice, yung mga tipong nakakainis, para saan na yan, kulong na yan, tanggalan ang trabaho yan. Buti pa si Willie, namimigay ng jacket eh. Namimigay ng pera. Si Rapi Tulfo, hindi. Nagtatanggal ng trabaho. Diba? Anyway. Ay, nako. Tsaka meron kang karapatang magalit. Ang gobyerno may karapatang magalit sa mga sektor. Lalo na kapag yung sektor na yan, gustong pabagsakin ng gobyerno. Tulad ng CPP, NPA, NDF. They're not ordinary citizens, mga kotsero. Hindi sila ordinaryong mga citizens, itong CPP, NPA, NDF. They're a terrorist group. Terorista sila. Alam mo, pakiusapan mo yan. Mr. NPA, baka naman, pwede kang sumuko kasi, naman gobyerno kami, kailangan maging mapagpasensya kami. Kailangan, wala kaming karapatan maubusan ng pasensya eh. Naman. Nakakaloko ka naman dito, Senator Cheese. Bawat Pilipino, sumusunod man sa batas o hindi, bawat Pilipino na sumusuporta man o lumalaban sa gobyerno, sila pa rin ay mga constituents na dapat pinagsisilbihan ng ating pamahalaan. Ay, mali. Hindi ako agree dyan. Sorry, Senator Cheese. Sorry, Senator Cheese. Sorry. Hindi ako agree dyan. Pag pinili mo na ibagsak ang gobyerno, hindi ka na ordinaryong citizen. And you are no longer covered by the protections of the law kasi you chose to be a criminal. You chose to be a terrorist. So yung mga proteksyon na ina-afford sa'yo ng batas, limitado na. Ang limitasyon na lang, hindi na lang pwedeng gawin sa'yo ng gobyerno, yung patayin ka without due process. Yun na lang, pero pwede kang i-detain, pwede kang hulihin, pwede kang tugisin, lahat pwedeng gawin sa'yo maliban sa patayin ka at i-torture. Yun ang bawal. Pero the government will have to do its best to apprehend every criminal, including not exempting those who are members of terrorist organizations. Mali, hindi ako naniniwala dito sa sinabi natin ni Senator Cheese. Hindi ako naniniwala dito. Noong Nobyembre 23, naglabas ng joint communique sa pagitan ng gobyerno at NDFP kung saan inihayag ng dalawang partido na nagkasundo sila sa isang principled and peaceful resolution para tuldukan ang 54 years na armadong tunggalian sa bansa. Ayun, yun ang balita kanina kay Senator Cheese. Senator Cheese, reminder lang, no? May tanong lang ako sa'yo, Senator Cheese. Paalang naman. Kasi meron din balita na lumabas. Ito yung pangalan ng balita. Ayan. Ay, good luck. Patagal ng good luck. Wait, nasaan na? Ayun. Yan. Ito yung title ng balita. CPP lays out, demands to bolster peace, negotiations between government and NDFP. So sabi ng CPP, sige, makikipag-usap kami sa gobyerno pero dapat gawin niyo muna to. Sabi ng CPP. So ano yung hinihiling nila? Una, every time pinag-uusapan tong peace talks, lagi kong sinasabi to. Para lang ma-remind kayong mga pro-CPP, NPA, NDF. Hindi siguro, sige, let's give them the benefit of the doubt. Hindi naman siguro kayo pro-communist. Pro-peace talks na lang. So let's be more accurate. Pro-peace talks. Lagi ko binabanggit to kapag merong mga politiko na nagsasabi na, hindi, sige, let's do peace talks tayo. Tulad si Martin Romualdez, tapos ito si Chis Escudero. Lagi ko itong binabanggit kasi ito yung demands ng CPP, NPA, NDF bago pa lamang mag-umpisa yung peace talks. Sabihin, hindi mag-uumpisa ang peace talks kung hindi ito gagawin ng gobyerno. Ano yung mga hinihingi nila? Una, tanggalin ang terrorist designation ng CPP, NPA, NDF. Bibigay niyo yan? Payag kayo dyan? Kayong mga pro peace talks, payag kayo dyan. Tanggalin to yung designation nila na terroristang grupo. Kahit na 54 years na silang nagte-terrorize sa kanayunan. Ayun yung una. Pangalawa, tanggalin ang NTF-ELCAC. Bumagin na yung NTF-ELCAC. By the way, mga kutserong, NTF-ELCAC is only an executive order. EO number 70 yan. Executive order yan ni Digong. That effectively created the National Task Force to end local communist armed conflict. Yung NTF-ELCAC. So it can be repealed anytime. Pwedeng tanggalin yan ng Presidente Bongbong Marcos. So yun ang pangalawang hiling. Tanggalin ang NTF-ELCAC. Okay. Pero take note mga kutsero, ang NTF-ELCAC, ito yung naging mekanismo para humina ng sobra ang CPP, NPA, NDF. Nung walang NTF-ELCAC, malakas ang NPA. Nung nagka-NTF-ELCAC, within 3 years, humina ang NPA. Actually, if there's any achievement ng Digong administration that really matters, dalawa lang naman eh. Yung infrastructure programs niya, at saka yung NTF-ELCAC, that's it. Yung war on drugs niya, I think is a failure. It's a dismal failure, if I'm not mistaken. And that's how I would call it. It's a failure. Foreign relations niya is a failure. I would think. Pero kung meron man naging success ang Digong administration, that's it.
Yung NTF-ELCAC at saka yung ano, tsaka tong sa DOTR, tsaka DPWH. That's about it. So, ang gusto ng CPP, NPA, NDF, buwagin na tong NTF-ELCAC. Dahil sobrang successful eh. Ang dami naging rebel returnees, humina ang puwersa ng NPA. Now they are, meron na daw silang 15 weekend fronts, weekend pa. 15 pero weekend pa. So, ibig sabihin, they're virtually gone. Ang estimates nga by 2024, wala nang NPA. That's the estimate. So, gusto nila tanggalin yung NTF-ELCAC. Okay. Yun ang pangalawang demand. Pangatlong demand, mga kautsero, i-repeal ang anti-terror law. Tanggalin to yung anti-terror law. Constitutional yan, ha? Isang provision lang ng anti-terror law ang sinabi ng Supreme Court na unconstitutional. Isang provision lang. Pero dapat daw i-repeal. Kasi violation daw yun ng human rights. Really? Anti-terror law? Yung pagpigil sa mga terorista ay violation ng human rights. Bali-baliktad na talaga utak-utak itong mga komunista na to eh. Last, magpalaya ng 800 na quote-unquote political prisoners daw ng CPP, NPA, NDF. So, payag kayo dyan? Jesus Cudero, payag ka. Doon sa 4, bigyan natin yung 4. Gusto mo ng pistoks eh. Martin Romualdez, gusto mo ng pistoks, di ba? Bigyan natin yun. Tanggalin na si NTF-ELCAC, saka repeal natin anti-terror law. Yun yung pinaka... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.